Magandang umaga sa inyong lahat, mga tawag sa kasal. Si Ginoong Andrew Gerard A. Ugongko, na taga number 20, Guatemala Street, Loyola Grand Villas, Marikina City, anak ni na Anthony T. Uygongko at Elizabeth T. Alfonso, ay kakasal kay Binibining Erica Michelle Valleroso, na taga number 41, Nueva Vizcaya, Corner Misami Streets, Bago Bantay, Quezon City, anak ni na Eric Gamaliel Valeroso at Liberty Escalona. Sila ay kakasal sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral sa January 7, 2022. Si Ginoong Jetro Cruz Lico na taga number 49 A Bonifacio Avenue, Barangay Barangka, Marikina City, anak ni na Reynaldo Lico at Marivic Cruz, ay kakasal kay Binibining Monique Ann Canilao Jimeno na taga number 3 Onyx Street, Pines Royal, Antipolo City, anak ni na Raimundo Jimeno at Julie Canilao. Sila ay kakasal sa San Pedro Calungsod Parish, Sanctuario of Padre Pio, Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, January 13, 2022. Si Ginoong Sylvan Ray L. Sumage, na taga number 57, Lopez Haina Street, Tanyong, Marikina City, anak ni na Agaton P. Sumage at Natividad C. Lapitan, ay kakasal kay Binibining Jean A. Bretelier, taga number 57, Lopez Haina Street, Barangay Tanyong, Marikina City, anak ni na Eliseo B. Bretelier at Priscilla S. Autor. Sila ay kakasal sa Diocese of San Pablo, St. John the Baptist Parish, Gatayao Street, Poblacion, Pag-asa, Liliw, Laguna, sa December 28, 2021. Si Ginoong Ronald Aaron Arteta Manrisa, na taga number 33, B. Barrio Panopio Compound, Cubao, Quezon City, anak ni na Rolando Tordiles Manriza at Rosalie Iton Arteta, ay kakasal kay Binibining Jaris Moniz, na taga 101 St. Joseph Avenue, Horacio de la Costa Homes 1, Barangka, Marikina City, anak ni na Angel Bacani Sunglao Jr. at Rebecca Mosquito Moniz. Sila ay kakasal sa Parish of the Immaculate Heart of Mary, Kinilugang Taktak Road, Fairmount Hills Subdivision, Barangay de la Paz, Antipolo City, sa December 17, 2021. Si Binibining Jennifer Kahilig Infante, na taga Block 4, Lot 78, Urban Bliss, Barangka, Marikina City, anak ni na Artemio Infante at Josefina Kahilig, ay kakasal kay Ginoong Jetroy Apostol Umblas, na taga 119 Livelihood Street, Sitio Talanay, Area C, Batasan Hills, Quezon City, anak ni na Elmer Umblas at Annabel Apostol. Sila ay kakasal sa San Pedro Calungsod Parish, Sanctuario of Padre Pio, Sumulong Highway, Barangay de Santa Cruz, Antipolo City, sa December 28, 2021. Si Binibining Reyna Rona Bonifacio Angeles, na taga Block 3, Lot 3, Urban Bliss, Barangka, Marikina City, anak ni na Segundo Angeles at Milagros Bonifacio, ay kakasal kay Ginoong Jasper Espino Abrigo, na taga Block 52, Pipino Street, Barangay Tumana, Marikina City, anak ni na Magellan Abrigo at Irene Espino. Sila ay kakasal sa ating parokya sa December 18, 2021. Si Binibining Bernadette O. Baldera, na taga number 3, St. Bernadette Street, Horacio de la Costa Homes, Barangka, Marikina City, anak ni na Roberto Moldera at Luisa Orencio, ay kakasal kay Ginoong Jesus Francisco Gabriel T. Delgado, at taga number 6, Cauliflower Street, Valle Verde 5, Barangay Ugong, Marikina, Pasig City, anak ni Guido Alfredo Delgado at Judy Grace Tionco. Sila ay kakasal
sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral sa January 17, 2022. Si Ginoong John Ray Tiamson Placer na taga number 33 Sudsod Street, KLBLS Libis, Santo Niño, Marikina City, anak ni na Joel G. Placer at Rosalinda S. Tiamson, ay kakasal kay Binibining Emmy Fe Bailosis Bandiola at taga Abelino Street, Barangka, Marikina City, anak ni na Elizardo M. Bandiola at Marilu C. Bailosis. Sila ay kakasal sa Immaculate Heart of Mary Parish, Hinilugang Taktak Road, Fairmount Hills Subdivision, Barangay de la Paz, Antipolo City, sa December 29, 2021. Kung sino man po ang nakakaalam na may hadlang sa mga kasalang ito, ay ipagbigay alam lamang sa ating pura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos, o maaaring tumawag sa telephone number 8948-1073. Mga paalaala at paanyaya, patuloy ang ating pagtanggap sa mga nais makumpilan na edad 12 pataas para sa Batch 4 na gaganapin sa November 13, 2021. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina na ating parokya para sa mga detalye. Sa mga nais isama sa misa ang mga mahal sa buhay na pumanaw na, may sobre po tayo kung saan maaari po nating isulat ang kanilang mga pangalan. Ang mga ito ay mananatili sa altar upang mamisahan at mabasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Sa darating na November 1, bukas, ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mga misa po sa ating simbahang pamparokya ay gaganapin sa ganap na ika-8 at ika-9 at kalahati ng umaga at ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat nina Bob M. Davis Maymay and family, Baby de Guzman and family, Rosemary de Guzman, Bob and Leia Pedragosa and family, Patero, Bonagua and Yap families, Lopez and Pasis families, Josan Alvarez and family, Auring Remorin and family, Joel Borromeo, Fe Borromeo, Rebecca Moniz and family, Herma Espiritu and family, Florante Nivon Pasco and family, Eva Almenario, Mark Chester Almenario, Mr. and Mrs. Efren Nukum, Meling Mamaril and family, Anne-Marie Garcia and family, Salvador and Beth Alier and family, Marites Ong and family, Maria and Ricardo and family, Ray and Evelyn Esquera and family, Philip Elayron, Lolito de Matera and family, Zaldi de Matera, Randy de Matera, Joseph de Matera, Ana Siriaco and family, Kevin Paul and Eliza Ostris and family, Veloria and Kiling families, Eleuterio and Josephine Santos, Jaime Santos and Amio families, Consulta and Baduya family, Romeo Biliran and family, Joseph and Mimi Bernabe, Nitz Mariano, Baby Kabakungan and family, Micah Ferrer, Sally Laurente and family, Rances family, Nelor Bales and family, Leilani Angeles, Jaime Bonagua and family, Mr. and Mrs. Carol and Peter Vials, Moldera and Kaiser families. Para sa kaarawan ni Father June Veray ng Kapisanan ni Jesus, isama din natin sa ating mga panalangin ang mga natatanging kahilingan ni na Chiclet, Joko and Kat Maymay, Gino and Lauren Afable,
Perez and Soto families, Caparal, Dobles, Mendoza and Chu families, Frances family, Leia, Rodel, and Dr. Nong Pedragosa, Mimi and Joseph Bernabe, Rizel Salinas and family, Rosemary de Guzman, Lady and Steve, Kai and Lord Remorin, Nati Bonagua, Gian and Arlet Pasqua, Chris and Paula Toralde, Trebiana, Suzuki and Suyuki families, Josan and Bambi Alvarez, Ginaline Rose Aler, Robert John and Hazel Aler and family, Ellen and Glenn Sobrino and family, Leilani Angeles, pagaling ni na Melbourne Ramos at Jasmine Peñado, at Benito Rances, espesyal na intensyon ni na Eric John and Angeli May Santos, Jessie Ann and Jose Marie Santos, Jeneline and Ansel Amio and family. Para sa pagaling ni na Jean Afable, Carolina Tribiana, Mr. and Mrs. Joel Padefa, Azares family, Nida Azares, Maria Luisa Robledo, Rodrigo de Guzman, Jamie Gosaico, Ener Caparal, Yogi Pangilinan, Bob and Leia Pedragosa. Para rin sa mga kaluluwa ni na Father Nomer, Father Paul, Monsignor Venco, Dr. Luis, Sheila Fausto, Sylvester Jr., Gloria, Wilhelmina, Diego, Wintren, Andres, Virginia, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel, Ruth, Benjamin Sr., Reynaldo, Antonio, Ernesto, Adelia, Juana, Clarita, Apolonio, Patricia, Rosalina, Alfredo, Maria Luisa, Eugenio, Florentina, Yonida, Bonifacio, Leticia, Dominador, Alex, Edgardo, Maria, Ray, Salvacion, Monico, Hortensia, Mercedes, Ivaneser, Amelia, Antonio Sr., Antonio Jr., Mina, Sunny, Rodante, Celso, Alfredo Sr., Alfredo Jr., Antonio, Luisa, Precioso, Ramon, Nieves, Beatriz, Juan Daniel, Nazario, Sofia, John, Rosita, Nicolay, Ernesto, Meliton, Edelberto, Emilio, Angelina, Monito, Ramil, Ray, Anastasio, Gabina, Lily, Carol, Pedro, Angelo, Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Aryan, Corazon, Romulo Sr., Esperanza, Corazon, Charlie, Marlene, Juanito Sr., Teofilo Jr., Melanie, Cristina, Alejandro, Trinidad, Joelito, Lourdes, Ramon, Herminio, Madonna, Melencio, Anastasia, Teofila, Angel, Mercedito, Narcisa, Fortunato, Marcela, Reto, Francisco, Berta, Elena, Aquilino, Bonifacio, Rogelio, Jose, Urbana, Amada, Rodrigo Sr., Loreto, Luis Jr., Luis Sr., Paul, Ken Albert, Antonio, Tristan Rick, Juanita, Pedro, Nora, Pedro, Dina, Filomena, Jaime, Emmy, Dolores, Felix, Rowena, Harold, Isabel, Alberto, Teresita, Salud, Jose, Francisco, Paquito, J.M., Lucky, Kenneth, Lavro, Margarita, Lauro Jr., Boy, Stella, Marimtel, Jamie, Maria, Virgilio, Analisa, Carmen, Felix, Loreto, Francisco, Ernesto, Dominador, Trinidad, Bernardo, Avelina, Luz, Ariel, Porita, Denise, Baby Angel, Cherry, Chona, Alfonso Jr., Alexander, Marieta, Esperanza, Antonio, Alfonso Sr., Josefina, Lourdes, Vitaliana, Rufina,
Gil, Ernesto, Catalina, Constancia, Nicolas, Visitacion, Maxima, Benjamin, Francisco, June, Feliciano, Arthur, Maria, Dominador, Alfredo, Caridad, Izalito, Jeannie, Jose, Brigida, Joselito, Jojo, Gabriel, Ramon, Zenaida, Severina, Violeta, Janet, Augusto, Ronnie, Olympia, Paulino, Jaime, Ligaya, Bayani, Mariano, Abernilla, Natalia, Sofronio Sr., Barbara, Salvador Jr., Nena, Felipe, Sofronio Jr., Raul, Norma, Lourdes, Anselmo Sr., Luciano Sr., Purificacion, Feliciano, Roberto, Asuncion, Joaquin, Frisco, Petronilo, Aurea, Bernardino, Ramon, Constantino, Margarita, Columba, Edita, Silvestre, Azucena, Francisco Sr., Francisco Jr., Lourdes, Persiana, Erlinda, Margarito Sr., Crisanta, Margarito Jr., Rick, Rex, Merlin, Danilo, Ramon, Roderick, Ricardo, Sister Marie Marte, SPC, Jose Marciano, Francisco Sr., Maria Felipe, Aaron, Linda Liceria, Veronica, Matias, Janeline, Gloria, Arnold Mark, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na naalaala. Magsiluhod ang lahat para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguwid mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang palaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga luminingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Nigapit mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at pagmalasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at tumugo sa kabanalan at magbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at ligpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mumuno sa ating misa ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, tumulog tayo sa dakilang awa at habag ng Diyos at hingin natin ang kanyang kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pangunahin sa pananampalatayang Hudyo ang pagdarasal ng Shema Israel o Dinggin mo Israel. Sa panalangin ito, ipinahahayag na nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo, at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupang ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kaniyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Jesus ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siya ang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan at siya ang ating maawaing tagapamagitan sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkakaserdote. Dahil nga riyan, lubusan siyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan.
Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page at YouTube channel, sa lahat ng mga naririto sa ating simbahan, sa lahat ng nag-aalay ng kanilang kanya-kanyang intensyon sa misang ito, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo'y nasa 31 linggo sa karaniwang panahon at natapat sa 31 araw ng Oktubre, ang pagtatapos ng buwan ng Santo Rosario, alay sa ating mahal na ina. Sa ating ebanghelyo, ipinauunawa sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng utos ng Diyos, utos ng pagmamahal.
Sa unang pagbasa pa lang mula sa aklat ng Deuteronomio, malinaw ang siyang ipinaalala rin ni Moises sa mga tao. At ang sabi ni Moises, matakot kayo sa Panginoon ang inyong Diyos. Sundin ang lahat ng kanyang mga utos at tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Napakasarap pakinggan. Sapagkat lahat tayo hangad natin ang mas mahabang buhay. Kaya nga nauuso ang anli sa panahon natin. Pinahahaba natin ang lahat. Gusto natin anli kapag kumakain tayo, anli rice, anli soup, anli ulam kung meron. Kaya meron pong mga eat all you can, unlimited. Pero mga kapatid, ang lahat ng ito ay ipinakikita sa atin ng pagbasa at ng Ebanghelyo na dapat ay umiiral at nabubuod sa utos ng pag-ibig. Sinasabi pong ang mga utos ay nakapagbibigay kaluwagan sa buhay ng tao. Kung ito lamang ay ating susundin, hindi tayo mapapahamak. Kaya nga, mula sa utos na pangkalahatan, nauuwi sa dami ng utos sa utos sa tahanan ng mga magulang. And if we only realize lahat ng ito kapag ating sinunod, maayos at matiwasay ang buhay. Bigyan natin ng halimbawa ang utos o tungkol sa batas trapiko. Kung hindi tayo susunod, kanya-kanya na lang tayo ng imbento kung paano mag-drive. Sinasabi sa atin, dapat nasa gawing kanan ka, hindi, gusto ko katulad nung nasa Japan, sa kaliwa ako magdadrive. Diba? Ayoko sumunod sa utos. Mapapahamak ka. Hindi ako susunod dyan sa traffic light na yan. Mapapahamak ka. Ganon din sa tahanan. Kapag sinabi ng magulang, gawin mo ito, hindi dahil nililimitahan ang gawain ng anak, kundi dahil alam ng magulang na makabubuti sa anak ang kanyang iniuutos. Ito rin ang siyang diwa ng lahat ng kautusan ng Diyos sa atin, ang maayos at matiwasay na buhay. Kaya mga kapatid, sa dami ng utos, mula po sa utos na 10 na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, nagkaroon po ng tinatawag na interpretations of the law written in Talmud for the Jewish community. And there are 613 precepts of the law. They call it. 10, naging 600 plus. Nalilito na ngayon ang mga tao ng panahon ng Panginoon. Kaya't malaking usapin para sa kanila, sa dinami-dami ng utos, ano nga ba talaga ang pinakamahalaga? At malinaw na sinabi ng Panginoon ang pagbubuod ng lahat ng mga utos sa dalawa. Hindi nag-imbento ang Panginoon ng tugon sa tanong ng eskriba, kung hindi muling ibinalik niya ang noon na'y alam at kabisado ng mga Israelita. Mula sa aklat ng Deuteronomio na narinig din natin sa unang pagbasa, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord
alone. At doon magmumula ang lahat. If He is our God and He alone is the God, therefore, you shall love Him with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yan ang kabuuan ng sinasabi sa aklat ng Deuteronomio. Kaya ho, 3 beses inuulit ng mga tapat na Hudyo ang dasal na ito. Araw-araw, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Paulit-ulit sa kanila. Kabisado na nila, by heart. Pero hindi natapos ang sagot ng ating Panginoon. Sapagkat ang ikalawang pagbubuod ng lahat ng utos ay nasa pag-ibig din sa kapwa. At hindi lang pag-ibig sa kapwa per se, as if Jesus is telling, love your neighbor with condition. Like your love to yourself. Di ba? Kung paano mong iniibig ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa. Malinaw po yun. Dahil lahat ay iikot lamang sa dalawang napakahalaga at malaking utos na ito. Ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Bakit pinagsasama ng Panginoon? Sapagkat hindi dapat paghiwalayin na isa lamang ang tutupdin. Kung ikaw ay umiibig sa Diyos, dapat ito'y naipapahayag sa pag-ibig sa kapwa. At kung ikaw ay umiibig sa kapwa, ito'y tanda ng pag-ibig mo sa Diyos na pinagmumulahan ng lahat ng kabutihan at pag-ibig. But last lesson from Jesus. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, matapos na ulitin ng eskribang nagtanong sa kanya, ang binanggit na ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, they know it by heart. Kaya nga, sirang plaka lang ang tema. Inulit kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, matapos na makita na matalino ang kanyang sagot, sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Malapit? Bakit hindi na lang napapabilang ka na sa pinaghaharian ng Diyos? Almost. Yun yung ayaw na ayaw natin, yung makiging almost ka na lang. Sabi nga, kapag ka nag-aaral ka, yung labis na panghihinayang, kapag ka alam mo, sinikap mo ng lahat, ginawa mo ng lahat ng pinagagawa ng guro, pero sabit, almost. Diba? Dati 74. Ngayon, binaba na yung passing grade. Sabi, 70, okay na, passing na yun. Pero dati, pagka naka-74 ka, munti ka nang umabot sa 75. Almost. Malapit na, sayang. Ito rin yung damdamin marahil ng eskriba. Malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Malapit lang. At kung may tanong na isusunod ang eskriba, paano po ako tunay na mapapabilang? Dito ngayon papasok ang hamon sa ating lahat. Sabi ko nga kanina, malinaw ang mensahe
ng pagbubuod, pag-ibig sa Diyos, ng buong buo ng iyong pagkatao, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Two sides of the coin. Pero almost, paano magiging nasa bahagi ka na? Dahil ipinapaalala ni Jesus ang katotohanan. Ang lahat ay hindi lamang dapat nasa isip at nasa salita, kung hindi gampanan sa gawa. The love of God and the love of neighbor should not remain in our lips and in our mind only. Dahil maaaring lip service, kahit buong maghapon ka pang magdasal ng Santo Rosario, buong maghapon ka pang magnobena ng lahat ng nobena sa booklet na makita mo. Pero hindi mo namang ginagampanan. Lip service lang. Sa huling bahagi, dito papasok yung tinatawag nating pagpapaka-Kristiyano natin. Na ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa ay naipapahayag natin sa ating pagmamalasakit sa habag, sa pagkakaisa, sa pagtutulungan. At dito rin, iiwan sa atin ang mahalagang paalaala tungkol sa tinatawag na golden rule. Yamang pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alalahanin natin ang aral. Ang sabi, gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Wag na wag mong gagawin sa iyong kapwa ang ayaw mong ginagawa sa iyo. Doon makikita natin na buo at nagkakaisa ang batas ng pag-ibig. Ito nawa ang siyang baunin natin sa ating pagninilay para sa araw na ito. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nakakabuklog. Kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na papagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan nito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na pagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos sa pagmahal, dinggin mo kami.
para sa buong daigdig. Huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos sa mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa ating mga natitipon ngayon, masalawin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos sa mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Kristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos sa mapagmahal, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin ang mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating dasal, lalo na yaong mga may karamdaman, partikular ang mga dumaranas ng COVID-19. Mapagmahal naming Ama, tingin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugtaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kawang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na ang mga pinatutungkulan namin at inaalala sa misang ito. Ang mga pangalan ay nasa kahon dito sa altar. Tahimik din nating sampitin ang mga pangalan ng ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo at aming patron,
ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagtatalaga kay San Jose. O pinagpalang San Jose, niyahandog namin ang aming sarili sa iyong karangalan. Iniaalay namin sa iyo ang buo naming sarili upang ikaw, ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong kararangal ng Diyos at sa pagkikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria,
At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at ang kami ay makibahagi sa kapayapaan at kailiwan na iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiyo po ang lahat. Mga paalaala at paanyaya, patuloy ang ating pagtanggap sa mga nais makumpilan na edad 12 pataas para sa Batch 4 na gaganapin sa November 13, 2021. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina na ating parokya para sa mga detalye. Sa mga nais isama sa misa ang mga mahal sa buhay na pumanaw na, may sobre po tayo na kung saan maaari nating isulat ang kanilang mga pangalan. Ang mga ito ay mananatili sa altar upang mamisahan at mabasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Bukas, November 1, ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mga misa sa ating simbahang pamparokya ay gaganapin sa ganap na ika-8 at ika-9 at kalahati ng umaga at ika-6 ng gabi bukas. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay naglaan ng altar para sa ating pong mga mahal sa buhay na pumanaw na. At mapapansin nyo may mga pictures na naandoon. Pwede ho naman ninyong isama yung pictures ng inyong mga mahal na yumao. Dalhin lamang dito. Wag lang ho yung ganong kalaking portrait. Siguro yung pinakamalaki na kasing laki ng size ng bond paper na pwedeng itayo. O i-print ninyo para mailagay po doon. At mananatili ang mga pictures na ito sa buong buwan ng Nobyembre. Ating ipinapanalangin at ipagdadasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.